Exempted na si Kuya Yuli. Exempted sa kasi Siyempre, Jomar. kami magturo ng kuya. 100 na yan eh. Ang grade ko, 10 lang. Sa kanya, 100. Oo. Wala na oras. Hindi, magtuturo yan. Next week siya. Len. Siya ang ano. Kasi may quiz pa tayo. Paano yan? May quiz. Kaya nyo pa, may quiz tayo. Amen? Last movie na pala. Joke lang yan. Ano, siyempre pa lang. Ano, uminom muna kayo ng tubig? Len. Pinainom na ng kape yan. Ayoko sabi. Ang pinainom na nagkape. Okay. So, pingin tubig. Pag kuya Pia, saan yung tubig? Yeah, mayroon dyan doon. Saan? Nasa ilalim doon na ano. Oh, so, ngayon po ang pag-aaralan natin, eschatology. Pinakamagandang subject po, yung tungkol sa hinaharap. Amen? Eschatology. So, ang eschatology po, ano nga po ang nangyayari sa buhay natin ngayon? Amen? Di ba? Laganap ang mga masasamang balita, di ba? Mga nangyayari, last days. Ano po ba yung huling araw na yan, according to Jesus Christ, na tinatawag na climax ng pagdating ng Panginoon? Amen. Last days. Amen? So, ang eschatology, Griego na salita, eschatos. Ibig sabihin ng eschatos, huli. Kung gayon, ang pag-aaral ng mga huling bagay o dulo, climax. Amen? Tamang-tama sa ano ng Panginoon, no? Hindi natin na inaano, pero yung pala, climax. Yung climax ng movie, ng pag-aaral natin ng theologia. Eschatos, huli. No? Hindi nyo na siguro makakalimutan yan. Kasi mamaya bibigyan ko kayo ng technique, no? Eschatos, parang katono siya ng eskapo. Yeah? Eschatos, kasi yung huli, sa huling panahon, anong mangyayari? Magkakaroon po ng, sa Biblia, di ba, marami pong propesiya na nangyari. Kaya, kahirapan, grabing kahirapan, tayo daw po'y makaka-eskapo. Eskapo, makakatakas. Amen? Eskapo, kaya eskato, magkatunog, amen? Study of the last things, ang pag-aaral ng mga huling bagay o ang doktrina ng panghinaharap. Amen? So, ang pagbabalik ni Kristo, ito po yun. Paano? Kailan? Kailan at paano babalik si Kristo at maaari siyang bumalik? Maaari ba siyang bumalik sa anumang oras? Amen. Amen? Kailan? Kailan siya babalik? Hindi alam. Paano siya babalik? Alam mo ba na dyan kumita? Kibuloy? Sabi niya, darating na Panginoon, ibenta niya yung lupa niya. Nangyari, may ginaya siya, si Harold Camping. Ganyan ang ginawa. Sabi, darating ng Panginoon, benta niyo na lahat. Binenta lahat ng ari-arian nila. Nag-stay sila sa isang lugar, no? Ganun po, ginaya po ni Kibuloy. Can you imagine, sabi niya, darating ng Panginoon, hindi dumating. Ganyan din po ang Seventh-day Adventist. Ang dami nilang sinabi na darating na ang Panginoon. No? Kaya huwag tayong magsasabi kung kailan. Amen? So, sinasabi po ng Biblia na ipapakita sa atin ng Espiritu Santo ang mga bagay na darating. Ayon sa Juan 15:13. Sinabi ni Jesus na dapat nating malaman. Mateo 24:32-33. Hindi gusto ng Diyos na walang malalaman sa mga bagay na dapat gawin sa oras ng pagtatapos. Hindi daw po magandang hindi natin alam. No? Ang mga bagay na dapat gawin sa mga oras ng pagtatapos ay tinuturing na elementary doctrine. No? Yung mga bagay na yan na dapat gawin sa pagtatapos o sa huli, dapat alam natin. Amen? Hindi po tayo, Kristiyano, na easy-easy na walang kaalaman kung ano mangyayari sa hinaharap. Upang tayo daw po mabuhay hindi tulad ng nasa kadiliman, ngunit mabuhay na umaasa. Tayo po umaasa sa Diyos. May iba't ibang pananaw. Marami pong pananaw. Ang hirap mag-aaral, kapatid, ng eschatology. Kaya 2 linggo po ako nag-aaral. Last week, dapat i-present ko to. Kaya lang, dahil nag-aaral tayo ng salvation, napakahalaga. Hindi kasi pwedeng hindi mo na unawaan ang kaligtasan, tapos pupunta ka sa, nag-graduate nga kayo, tapos mahirap naman na hindi nyo naunawaan ng maigi. Amen? Gusto ko
kayong ipresenta sa ating Panginoon na talagang nag-graduate kayo na may nalalaman kayo. Amen? At least alam nyo na ang kaligtasan ay hindi forever. Hindi siya eternally secure. Ibig sabihin, hindi siya, yung tinuro ni Kuya Pi kanina, yung for once saved, always saved. Once na naligtas ka na, kahit magkasala ka na, ligtas ka na. Kasi yan ang binabanggit po na maraming churches dito. At yun nga po, nasya ka si Kuya Pi. Kinukwento ko kasi sa kanya, yung panggabi ng FEBC, kasi kami ng mga bata pa, nakikinig kami niyan. Sino nakikinig ng FEBC? Radio station yan sa Pinas. Christian radio stations. Nandyan sina Ed Lapis. Sa gabi, sina Chuck Swindoll, yung mga panggabi na kapatid, mga English sila Charles Stanley, Eternal Security, lahat yan sila. Kaya masasyak ka, yung mga TBN na yan, sa Christian station din, masasyak ka din. No? Sina TD Jakes. Ang dami po kapatid, masasyak ka. At kahit sa internet, pag tanong mo pa lang ng question, sagat question, masasyak ka na yung pala, eternally secure sila. Yung mga pag nagtanong kang ganyan, galing, sagot ka agad siya, di ba? Yun. Huwag kayo basta kukuha ng kahit anong mensahe, kahit kanong preacher. Alamin niyo muna yung statement of faith nila. Baka kasi yung ituturo mo ay, alamin mo, dapat meron kang Biblia. Kaya nga yung Biblia namin, napakaganda. Kasi talagang tama yung Biblia na yun. Biblical talaga siya. Amen. Kasi ang salvation niya, conditional. Yung salvation, ibig sabihin, everyday, kailangan hihingi ka ng tawad sa Panginoon. No? Kung ligtas ka kahapon, tapos mamaya ngayon, nagnakaw ka o nag-ano ka, simpleng kasalanan, di ba? Sabi nga ng Panginoon. Isang ano lang ni Eva, isa lang yun, kapatid. Bakit pinamana sa lahat? Ganyan ang consequences. Sabi mo sa katabi mo, ang kasalanan, one-time event lang minsan. Minsanan lang siya. Pero, ang kaparusahan ay magpakawalang hanggan. Eternal ang kaparusahan. Ang consequences, eternal. Naamuha mo ba natin? So kapatid, ang Diyos po ay hindi kailanman nagbabago. Siya yung kahapon, ngayon, magpakailanman. Hebrew 13:8. Dapat si Jesus ay central at dapat siya lulhatiin. Apocalypse 19:10. Ang Diyos ay isang mabuting Diyos na ayaw niya magdusa na hindi kailangan. No? Hindi niya tayo gustong magdusa. Amen? Amen. So, actually, ang eschatology, pag pinag-aral mo kapatid, ang dami mong aaralan na mid-tribulation, pre-tribulation, post-revelation, millennials, meron din, millennial, post-millennial, pre-millennial na tinatawag. Naku, sabi ko, paano ko ituturo ito sa ating grupo, no? Ang hirap, kung ako lang hindi ko maunawaan, 2 linggo kong inaaral, hindi ko maintindihan. Sabi ko, hindi ko natuturo ito ipepresent. Ang mahalaga, may kapaghatian. May problemang darating. Alam nyo yun. Amen? Hindi na mahalaga kung bago ba dumating ang Panginoon o kailan mangyayari. Hindi na mahalaga yung order of events. No? Hindi mahalaga kung priba o ano. Kasi nag-aaway-away ang maraming churches sa buong mundo. Ano ba yung tama? No? Ang mahalaga kung ano yung nasa Biblia, sundin mo at lagi kang manginig sa presensya ng Panginoon with fear and trembling. Sabi niya, di ba? Sa paglilingkod mo sa lagi kang humingi ng kapatawaran every day. Every day, kapatid. Ang salvation po, now. Salvation is now, di ba? Sabi nga, continuous, progressive. Di ba? Pag inimbita mo kasi yung Holy Spirit, no, hindi ka magkakasala, di ba? Mahihiya ka, nandyan siya sa'yo, tapos, imagine mo, may katabi ka. Di ba pag may katabi ka, maayos ka, iniisip mo na may katabi ka. Pero kung nakita mo, wala mo nakakita. So, di ba? Nakakagawa ka ng kasalanan. So, ano ang timeline? Ito po. Jesus' death, resurrection. Ang timeline, ibig sabihin kung ano yung nangyari. No? Sisimulan natin ang istorya nung namatay si Jesus at siya ay muling nabuhay. Kasi napakalaga po ng muling nabuhay. Dahil tayo rin, pag tayo namatay, tayo muling mabubuhay. Amen? Church age. Ito na yung church age na tinatawag. Tribulation, yun yung kapighatian. Amen? Kapighatian, problema. Troubles. Tribulation, troubles. No? Problema. Wala pa tayo sa tribulation, ha, kapatid. Kasi maraming churches na nagsasabi, nandito na daw.
Nandito na raw ang tribulation. Wala pa. Amen? Second advent and rapture. Yung pagdating ng ating Panginoon. Advent, pagdating. Second coming ni Jesus at rapture. O yung pagdagit. Pagkuha sa mga believers. Pagkuha sa atin. Amen? Judgment, paghuhukom. Lahat tayo haharap sa paghuhukom. At sumusunod, makikita natin ang new heaven and new earth. Amen? At yung dalawang destinations ng tao. Amen? Kung ikay mabuti, saan ang destination mo? Sa langit. Sa langit. Kung ikay masama, destination mo? Impyerno. Impyerno. Kaya itong buhay natin, ito po ay practice. Ibig sabihin, ito po ay tinatawag na kung ano yung ginawa mo dito, no? Yan ang magiging buhay mo. Amen? Ito yung tinatawag na, nakalimutan ko yung term. Pero, merong isang preacher po sa internet, wag ko nang bagitin ang pangalan, pero yung example niya po, yung rope, yung lubid, no? Yung lubid, napakalaki ng lubid, yung lubid. Tapos yung pinakadulo ng lubid, may ganyan siya na size, pero napakahaba ng, dito, yung gadangkal na yun ang buhay natin. Yung dalawang ganyan na tinali niya ng tape. Yung ganyan ng lubid, yan ang buhay natin. Pagkatapos yung nandito na napakahabang lubid, yun ang eternity. Yun yung magpasawalang hanggan. So yung buhay dito, practice lang yan. No? Rehearsal na tinatawag. Kung ano yung ginagawa mo dito, yun ang gagawin mo sa magpakawalang hanggan. Kung mahilig ka magsugal, magsinungaling, mag-inom ng alak, no? Manood ng nakakalabo sa mata, sa magpakawalang hanggan, yan ang magiging trabaho mo. Amen? Kaya kung ikaw ay kumakanta dito, song leader ka, magpakawalang hanggan, ikaw ay aawit. Amen. Sa presensya ng ating Diyos. Amen. Kaya lang wala nang magpipreach doon. Amen? So, kapatid, pero ang preaching po kailangan natin para malaman natin magkaroon tayo ng kapangyarihan para mabuhay. Amen? Amen. Sa mundong ito. So, ang timeline po, ang kamatayan ni Jesus, muling pagkabuhay, panahon ng simbahan, church age. Kapighatian, yung tribulation. Ang mga makalangit na bagay ay nanginginig. Everything in the earth is shaken. Sabi niya nga, yung buwan nanginig. Yung lupa, nagkaroon ng lindol. Mga ganun ba? Mga tsunami, ganyan. Amen. So, ikalawang pagdating ni Jesus, second coming. Pagdagit, rapture. Paghuhukom, judgment. Bagong langit at bagong lupa at yung dalawang destinies. So, ito po, nag-away tipo Dito po si Jesus, di ba, bumaba siya, di ba? Bumaba siya para kukunin niya tayo, di ba? Para tayo mabili niya, ransom. Natalo po ni Jesus si Satanas. Upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay mapuksa niya ang nagtataglay ng kapangyarihan ng kamatayan. Sino nga yun? Ang Diablo. Apocalypse 20:1-2. Si Jesus ay ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Ang lahat ng kapangyarihan sa langit sa lupa ay binigay sa akin. Di ba sabi ni Jesus? Si Jesus po, no, nung pag-akyat niya po muling nabuhay, ang una niyang kinuha, ang una niyang binawi kay Satanas ay ano? Susi. Susi. Susi ng ano? Kamatayan. Kamatayan at ng impyerno. Amen? Sabi po sa Apocalypse, Revelation, nakasulat po yun, 1:8 ba yun, no? Sinuha niya yung susi. Ngayon, si Jesus, di ba kay Peter, ano sinabi niya dun sa susi? Ibinigay kay? Si Pedro, nung sinabi ni Pedro, sino ba ako? Di ba, tinatanong ko ni Jesus, sino ba ako? Sabi ni Pedro, di ba sabi, ikaw ang Diyos at tagapagligtas, di ba? Ikaw ang Mesiyas. Sabi ng Panginoon, hindi inihayag sa iyo ng laman yan kung hindi ng Panginoong Diyos Ama. Di ba? So ngayon, ibinigay sa kanya yung, upon this rock, I will build my church. Di ba? Ngayon, nung si Jesus po, siya ay umakyat sa langit, no? Ang una niyang ginawa, di ba, nag-utos siya. Ano yung huling utos? Ano yung huling utos? Yung Great Commission, di ba? Ano yung Great Commission? Commission. Mateo? Matthew 28:19. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Very good, no?
Yun po ang huling utos. Amen? Ano ang huling kaaway na natalo ng Panginoon? Ano yung huling kaaway? Kamatayan. Kamatayan. Amen? Ano yung unang kinuha ni Jesus? Susi. Susi ng kamatayan. Amen? Kaya pag tayo nakakilala sa Diyos, ang kamatayan natin ay napapanahon dahil hawak ng Diyos. Pero kung ikaw hindi pa naniniwala sa Diyos, ang kamatayan mo ay di napapanahon. Kaya nga yung mga artista na yan, no, na hindi nakakilala sa Diyos, ang kamatayan nila hindi pa talaga panahon. Hindi yan napapanahon kasi si Satanas gumagawa siya ng paraan para makuha ka kaagad. Amen? So, natalo po ito na yung church age. Yung church age na tinatawag, yun yung panahon ng oras, no? Ipangaral lang ebanghelyo hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Ito po yung church age na kung saan information overload na tayo. Amen? Napansin nyo ba kapatid na halos lahat na ng internet mayroon na. Noong panahon na nagsisimula pa lang kami, hirap na hirap kaming maghanap ng ituturo. Talagang naghaharap, nag-ask ka talaga kay Lord, no? Madaling araw, gigising ka, minsan hindi ka natutulog para makapagturo ka lang, Lord. Ano po ang gusto mong ituro? Wala pang panooring internet, wala pang BBM that time. Saan mo kukunin? No? Ngayon, laganap na. Nandun ka sa banyo, may dala-dalang cellphone. Nandun ka sa clinic mo, may dala kang cellphone, no? Nagtatrabaho ka, pwede kang mag-aral. Wala na pong excuse ngayon. Lahat ngayon, ang kaalaman ngayon ay laganap na. Ang ebanghelyo ay dapat munang maipangaral sa lahat ng mga bansa. No, halos nandyan na po. Amen? Sabi nga ng Biblia, humayo ka, gumawa ng disipulo sa lahat ng bansa, bautismohon sila. Ito pala nasa harapan nyo, oh. Mateo 28:19, 20. Tatanggap ka ng kapangyarihan, di ba? Gawa 1:8. Wala na. No? Tatanggap ka ng kapangyarihan kapag ang Espiritu ay dumating sa iyo. So, ano yung kapighatian? Yung kapighatian, yung kakilakilabot na oras sa mga huling araw, 2 Timothy 3:1. No? At ang pagdating ng Antikristo, no? Kahit ang 1,000 taon ay natapos na, si Satanas ay lalabas mula sa kanyang bilunggaan. Kasuklam-suklam, siya ay tulan at itaas ang kanyang sarili sa lahat ng tinawag ng Diyos o sumasamba. Kaya siya ay nagtakda sa kanyang sarili sa templo ng Diyos. Siya po'y kasuklam-suklam. Sa English, desolation, abomination, desolation siya. No, yung English na yan, napakahirap. Basta sa Tagalog, kasuklam-suklam. Siya po, si Antichrist po yan. Sino po yung Antichrist? Sino man ang kumukontra kay Kristo. Pagkasipayo, pag-uusig, tukso, no, yan ang kapighatian. Dakilang pagkabalisa, magkakaroon po ng dakilang pagkabalisa, sapagkat magkakaroon ng malaking kabagabagan. Walang karakan mula sa kapasimulan ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na muling magkatulad. Amen? Amen. So, tanda, ang langit ay nayanig. Sabi, di ba? Kaagad pagkatapos ng pagkabalisa ng mga araw na iyon, ang araw ay magdidilim at ang buwan ay hindi magbibigay ng liwanag nito. Yung mga eclipses yan, no? Ang mga bituin ay mahuhulog mula sa kalangitan at ang makalangit na katawan ay manginginig. Matthew 24:29, yan ang isa sa mga tanda. Ang araw ay naging maitim na parang tela na gawa ng kambing. Ang buong buwan ay naging pula ng dugo. Nakakatakot, isa po yan sa tanda. Amen. In the future, kapatid, mararanasan natin. Walang sino mang malalaman ng Diyos ang So, ang tanong, meron po ba makakaalam ng pagdating ng Diyos? No. Wala. Walang makakaalam kung kailan siya darating, pero pagdating niya, lahat tayo makakakita sa Kanya. Kasi may tunog at visible, makikita ng lahat ng tao. Amen. So, bibigyan niya tayo ng maraming tanda. Si Jesus ay parating na, siya ay biglang darating. Amen. So, signs. Ano po ba yung mga tanda ng huling panahon? So, mga palatandaan daw. Ayan. Sabi po sa Mateo 24, buksan niyo po ang inyong aklat sa Mateo 24 verse 3. Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi,
Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Amen? Maging ang mga apostoles, mga disipulo ng Panginoong Jesus, sila po ay excited. Nagtanong sila, kailan po ba mangyayari? Kailan ka babalik muli? Ano yung mga tanda ng iyong pagparito? Amen? Kailan ang katapusan ng sanlibutan? Sabi niya, no? Kasi kinukwento po yan ni Jesus, nagpipreach siya, no? So, kailan? Kailan niya mangyayari? Sabi niya. So, the disciple asked 3 questions. Nagtanong sila ng 3 questions. Kailan mawasak ang iyong templo po kasi nagsisimbolo yan yung pagdating ng ating Panginoon. Ano ang magiging mga tanda? Ano ang magiging mga tanda ng katapusan ng mundo? Yan po ang 3 tanong. Alam ba namin kung alam ba natin kapag bumabalik si Jesus o kapag matatapos, kung kailan magwawakas ang mundo? Wala pong nakakaalam. So, ngunit tungkol sa araw, verse 32, Mark 13, verse 32, ngunit tungkol sa araw, oras na yun ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. No man knows, walang nakakaalam. No angel knows. No, kahit anghel, kahit ang anak, amen? Wala pong nakakaalam. Ano ang dapat nating maging attitude, maging saloobin tungkol sa pagbabalik ni Jesucristo? Ano po yung magiging attitude natin? Maging handa lagi. Maging handa, amen? Maganda po lagi tayong handa. Amen? Dapat tayong magkaroon ng ibig sabihin ng magkaroon daw po tayo na laging attention. Attention. Salubin tayo. Dapat tayo magkaroon ng pag-ibig. Dapat tayo magkaroon ng isang salubungin. No, na sasalubungin natin siya. So ano po yung mga tanda? Ano ang sinabi ni Jesus sa kanyang pagdating at katapusan ng mundo? So, tuloy natin. Mateo 24, verse 4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila. Anong sagot ni Jesus? Sabay-sabay tayo. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw nino man. Amen? Kaya kapatid, kahit kayo kamag-anak mo pa yan, kaibigan mo pa yan, nanay mo pa yan, no? Huwag kang magpapaligaw. Amen? Huwag kang napapayag na kung mo siya, umalis na siya, sasama ka na, kabarkada mo. Kung mo pinapakain ka, araw-araw, dun ka na. Kapatid, huwag na huwag. Dahil sabi ng Panginoon, mag-iingat ka. Yan ang una niyang sinabi. Pagsagot niya, di ba? Huwag kang aasa sa barkada. Barkadahan, walang ganyan. Amen? Sa harapan ng Diyos, pag tayo hinatulan ng Diyos, hindi ka pwedeng magtago sa pastor. Sa paa, sa likod ng pastor o sa asawa mo. No? Kanya-kanya po yan. O sa barkada mo, okay, tuturo mo, baka sinama ako. No? Hindi po pwedeng magturo. Ano nga po yung pinakamatinding kasalanan ni Adan at Eva? Na naging kasalanan ni Judas? Ang pagtaksil. Pagsuway. Pagsuway sa utos ng Diyos. Yung Diyos ang Pinakamatindi. Assignment nyo yan. Sige. Ayokong sagutin. Essay ko yan. Kasi hindi nyo alam eh. Nakailang tanong na ako dyan ha? Okay. Deception. Unang signs ay malilin lang tayo sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. So yan ang unang tanda. Maraming deception, maraming ililigaw, no? Ililigaw tayo, dadayain tayo, dadagsa po ang pandaraya, no? Maraming sasabi ako ang Kristo, dito ka sumamba, dito. Magulo na. No? So sabi, marami pong gusto maging tagapagligtas. Sabi, masusolve ko ang problema mo, no? So, desperado po, lahat tayo desperado maging leader. Ang pagdami po ng mga huwad na ministro at kanilang mga doktrina, grabe po. Sa internet, pag nabasa mo, yung halos 2/3 na sa YouTube, halos pagbukas mo na ganyan at nagtanong ka sa YouTube, ang lalabas dyan, LDS, Latter-day Saints, huwag niyong babasahin yun. Yung mga Hope Channel na yan, yung mga Jehovah's Witness, JW, Jehovah's Witness yan, no? Seventh-day Adventist, SDA. Ang dami po kapatid. Kahit na yung ibang mga Baptist, huwag kayong basta-basta kukuha ng preaching sa internet.
Kailangan magtanong ka, yung naranasan mo na verses, kahit hindi ka ganun kagaling magturo, pero galing dito sa Biblia. Yung naranasan mo. Naranasan mo sa buhay mo. Tama po yung ginagawa niyo, example kanina, yung testimony ng buhay niyo. No? Napakaganda pong patutuo nun. Kasi talagang ganyan ang pagtuturo, nagsisimula po sa patutuo. Amen? Huwag kayong manghinayang na nagpapatutuo. Kaya Kuya Manny, maging patuloy ka lang. Yung iyak mo na yan, ha? Kahit hindi ka nakapagsalita, enough na yan. Nararamdaman yun eh, yung pag-iyak. Hindi ka makapagsalita, akala mo, failure ako, hindi ako nakapagsalita. Pero sa harapan ng Diyos, yan ang counts most. Yan ang mas pinipili ng Diyos. Yung testimony ng buhay mo. Amen? So, Satan is an imitator. Manggagaya ang Satan, number 1, counterfeiter. No? Si Satan po mandaraya. God has one son. Sino po? Jesus Christ. Jesus. Sabi po, ano nga po yung unang gospel? Unang magandang balita sa Biblia? Genesis 3:15. Di ba? Sabi doon, yung binhi mo, yung anak ng binhi. Sino po yung anak ng binhi? Si? Jesus. Ano gagawin nun? Will crush. Di ba? Dudurugin niya sino? Ang ulo ng binhi. Sino yan? Satan has the son of perdition. Sino yan? Yun yung? Antikristo. Antichrist. Antikristo. Amen? Dudurugin niya. Si Antichrist, yan naman yung tumuklaw sa paa ni Jesus. Yun yung nagpapako kay Jesus. Amen? So naunawaan niyo mo ba yan? Unang magandang balita. Genesis 3:15. Unang handog. Genesis 3:21, yung nagbigay ng damit. Damit nang galing sa hayop. Amen. Okay? So, huwag yung kalilimutan yan. So, Satan, ang Panginoon meron siyang Holy Trinity. Amen? Si Satan, meron din siyang Unholy Trinity. Makikita mo sa Revelation 20:10. Gusto nyo malaman? Ang Unholy Trinity. Sige, pakibasa nyo po. Revelation 20, verse 10. Ang Panginoon, ang Holy Trinity niya ay ano? Diyos, Ama, Diyos Anak, at Banal na Espiritu Santo. Si Satan, ano ang kanyang unholy trinity? Meron din siyang trinity tatlo. Kaya lang yun sa kanya unholy, hindi banal. Ano po yun? Revelation 20 verse 10, pakibasa po. Revelation 10:20. No, Ang diablo, 20 verse 10. yes. At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa mga huwad na propeta. Oh, so ano, tika muna. Ano daw po? Ulitin mo, alin doon ang sagot? Ang Sige. diablong nandaya sa kanila ay tinatapon sa lawa. Oo. Sige. Lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at huwad na propeta. So yung halimaw, huwad na propeta at saka? Pinahihirapan sila doon sa araw at gabi, magpakailanman. At saka? Ha? Limaw at mula ang propeta. 20 over 10. Huwad na propeta. Huwad na propeta, false prophet. Yun po, yun yung trinity ni yan yung galamay niya. Yung halimaw, yung dragon, yung huwad na propeta, at saka, ano yung isa? 20 verse 10? Halimaw. Ano po yung isang sagot? Diablo ng daya, do. Diablo. Amen? Verse 10. Si Satanas na dumayas ay itatapon sa lawa, pues na sila po yung halimaw, huwad na sinungaling na propeta, at si Satanas, tatlo sila. Amen? Okay, so alam niyo na po, amen? Ang tatlong unholy trinity ni Satanas. So, isesend ko sa Facebook yun para ma-sure tayo kaagad. So, there are children of God. May mga anak ng Diyos. Tayo po yun. There are children of Satan din. Amen? At God seals His servants. No? Sinisilyuhan tayo ng Panginoon. Ano po ang selyado natin? Ang selyo natin ay ano? Banal na Espiritu. Amen? Si Satan po, sinisilyahan niya rin ang kanyang servants. God has His charge. May charge ang Panginoon. Amen? Tayo yon. Si Satan, meron din po ba? Amen. Meron ding Satan's charge. Jesus is the light of the world. Si Satan naman ay
Siya yung nagtatransform na nagkukunwaring anghel ng kaliwanagan. Okay, huwag na kayo bumopya. Isesend ko yan sa ano. Mateo 24 verse 6 to 7a. At mga karinig kayo ng, ano yung maririnig? Digmaan. Alingaw-ngaw na mga? Digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. Amen? May narinig po ba kayong digmaan? Amen. Saan? Nation to nation. Yes, saan? Saan ngayon? Sa Yemen, sa Syria, di ba? Middle East, yung conflict dito sa Middle East at galit na galit sila saan? Ano yung isang bansa na pinag-aagawan nila na ano? Marawi. Hong Kong. Sa Pilipinas, din sa bansa, anong bansa? Israel, di ba? Yung Israel, pinag-aagawan ng mga Muslim nation, nag-iisang Christian nation na nakapaligid siya. Inaagaw nila, amen? At alam nyo kapatid, ang Israel po, sabi nga ni Kuya Pi, ang Israel po ang ating orasan. Amen? Wars and rumors of wars. Digmaan, yan. This will happen, but the end is not yet. Amen. Naririnig nyo yan, no? Magkakaroon ng world war. Tapos devastation. Sapagkat magsisitindig ang bansa, laban sa bansa, at ang kaharian, laban sa Kaharian. kaharian. Kaharian, laban sa kaharian. Yung bansa, nation to nation. At gutom at lilindol sa iba't ibang dako. Amen? Disease, di ba? So, ayan, yung disease, magkakagutom, disease, no? Disaster, no? Disasters, ano po yung, there shall be famines and pestilences and earthquakes. Di ba? Mga tsunamis, yan. Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Pasimula pa lang yan, kapatid. Sabi mo nga sa katabi mo, pasimula pa lang yan ng Diyos. Amen? So, isa sa mga tanda, intensity picks up. Ayan na. Pataas na. Death. Kung magkagaling, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Di ba? Nakikita na yan? Yung mga churches, Amen. sinusunog, no? Binabaril yung mga pastor, mga kung ano-ano, di ba? Marami pong nangyayari yan sa iba't ibang bansa. Amen? So, kapatid, disloyalty. At kung magkagay maraming mga titisod at mga kakanuluhan at ang isa't isa. At mga kakapuutan ang isa't isa. Amen? Maraming mga matitisod. Sa churches, maraming matitisod. Amen? Sa atin, di ba, nag-aral lang tayo ng teolohiya, 5 taon mong kasama, mamaya natisod. Amen? Wala kang ginagawang personal na sinasabi, no? Nabanggit mo lang na ganito, natisod na. No? Yan kasi po, nandito na tayo sa huling panahon. Nandito na tayo sa mga huling araw, kaya huwag kayong magtaka. Amen? Amen. At kapatid, delusion, magsisibangan ang maraming bulaang propeta at kanilang iniligaw ang marami. Amen? Maraming bulaang propeta. Amen? Kagaya po sa Amerika, yung isa sa pinakamalaking church sa Amerika, si Joel Osteen. Ha? Kayo, tanungin ko kayo. Ha? Kayo, ilan ang daan papunta sa langit? Jesus. One. Ha? Isa lang. One, di ba? Jesus is Jesus, the way. the only way, Truth. the truth, and the life. Eh, sabi niya, Jesus has many ways. Ano sabi mo? Ano masasabi mo doon? Ha? Mali na. Mali na, di ba? Pero isa siya sa pinakamalaking church sa buong Pilipinas. Napakagaling magsalita, talagang masasyak ka. Pag nagsalita ng 30 minutes yan, ha? 3 verses lang ang binanggit niya, puro example. Talagang masasyak ka, ang galing mo. Ang dami niyang members. Ang books niya, bestseller. Hindi mo tayo naninira, amen? But I am telling you the truth. Ang katotohanan na magpapalaya sa atin, di ba? Maraming bulaang propeta, hindi siya nagtuturo ng impyerno, ng kasalanan, repentance. Rick Warren, sino nakakilala kay Rick Warren? Purpose-driven life na libro. Di ba? Lahat tayo dumaan doon, di ba? Binasa natin yun ng 40 days. Di ba? Kaya nabasa. Napakagaling magturo. Pero hindi sila nagtuturo ng repentance. So, balik ako sa tanong. Ano ang pinakamatinding kasalanan ni Adan at Eva na kasalanan din ni Judas?
Kuya Yuli. Ang hindi pagpaniwala na papatawarin sila ng Panginoon. Amen? No? Amen. Yun ang pinakamatinding kasalanan. Oh, si Kuya Mando, may sagot. O kuya, ano sagot mo? 20 points. Ha? Ang hindi naniniwala. Ano? Si Adan at Eva, ano yung pinakamatinding kasalanan niya? Nakasalanan din ni Judas. Sisiyam. Hindi siya nagsisi. Hindi ko nagsisi. Sa katunayan, kung ano nga kaya ang magiging mundo? Kung nagsisi na lang si Eva, di ba? Kung sinabi na lang niya, Panginoon, patawarin mo ako. Di ba ba? Nung sinita si Eva, anong sabi niya? Ahas, nagturo nga agad, di ba? Sabi naman ni Adan, Eva na binigay mo. Di ba ba? Kung nagsisi na lang sana, kapatid. Si Judas, nagsisi rin siya, pero hindi siya naniwala. Amen? Na kaya siyang iligtas ng Diyos, na kaya siyang patawarin ng Diyos. Yun po ang pinakamatinding kasalanan. Ganon din ang pagiging preacher. Ikaw mag-preach ka at hindi ka nagpipreach ng pagsisisi. Yan ang pinakamatindi mong kasalanan. Ikaw man ang pinakasikat, pinakamadami kang tao. Tayo kahit ganito tayo kadami. Amen? Amen. No? Bawal lang magsabi ng ano, di ba? Kahit ganito tayo kadami, kapatid, no? Quality tayo. Amen? Hindi mahalaga kahit isa nga lang eh. If one or two of you agree. Amen. Eh tayo, million na tayo. Huwag niyong tignan, yung dami na yan. Yes. Amen. Tignan niyo yung kayang gawin ng Diyos sa buhay niyo. Amen? Ang isang tao na yan, ikaw Ate Ann, gagamitin ka sa pamilya mo. Amen? Lahat, bawat isa sa atin, nagsisimula na tayo, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, simula pa lang yan. Amen? Kaya kapatid, I tell you, pag nagturo kayo, huwag kang hindi magtuturo ng tungkol sa pagsisisi. Yan ang number 1. Amen. Yan ang pinakamatinding dapat mong ituro. Dahil once na nakalimutan mo yan, ang galing mong magturo pero wala kang pagsisisi na itinuturo. Wala rin. Wala yan sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen. Dahil kahit anong galing mo, kahit ang dami mong ginawa, ang dami mong dinidonate sa church, ikaw ang major supporter ng church, ikaw ang nagbabayad sa church, kung hindi ka marunong humingi ng tao sa Diyos, Wala. hindi ka nagsisisi. No? Amen. Napakahalaga niyan, kapatid. Ang tao ngayon, isa pa sa mga tanda, yung tao po lalo nang nagiging mas masama. Pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. No? The love of many grows cold. Amen? Kaya ka matiling matisod, alam mo kung bakit? Kasi yung pag-ibig mo, lumalamig na eh. Amen? Unti-unti na, kaya nung isang salita lang na sinabing ganito, si Jesus, ganito ay kaibigan. Ikaw ba papayag kang ganun? Yung Diyos mo, nilikha lang? Paano yung nilikha? Kung si Jesus po ay nilikha, kaya ba niyang isip ang buong mundo? Kaya ba niyang isip? Pwede siya mag-save isang tao lang siguro. Paano yung buong mundo? Kung siya'y kung siya'y inilikha lang. Amen. Kaya kapatid, kahit natisod ka pa, hindi mo ako mapipigil na turo ng katotohanan ng Diyos. Amen. Amen. Kahit best friend pa kita ng 5 taon, kung hindi mo ginagalang ang Diyos ko, goodbye. No? I will give you the gift of goodbye. No? Kasi kapatid, we have to move on eh. May next level na binibigay ang Diyos sa'yo kung titingin-tingin ka sa likod, parang si Lot's wife. Tumingin sa likod, naging asin. Kaya kapatid, huwag mo nang likurin. Lingurin ang nasa likod mo. Amen? At saka kapatid, the gospel will be preached. Ito na nga yung gospel kanina, di ba? Datapwat ang magsisisi. Verse 13 to 14. Hanggang sa wakas ay siya maliligtas. No? Datapwat kayo na nandito. No? Hanggang sa wakas ay maliligtas. Amen. No? 14. Ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong salibutan, sa pagkatotoo sa lahat ng bansa, at kung may kagayoy darating ang wakas. Amen. Amen? Amen. Glory. Malapit nang dumating ang wakas. Kasi laganap na, wala nang taong walang cellphone.
Wala nang taong walang access sa internet, no? Lahat na, may gospel na. Sabi mo mang kaduluduluhan ng mundo ng kung ano, may internet yan. Amen? Kahit dito sa Saudi. No? Ang mga Saudi, marami na pong Muslim. Amen? Kaya nga yung kanta na, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magsasabing ikaw ang Diyos. Amen. Lagi mong awitin yan, kapatid. Kahit nasa bahay, sabihin nyo yan, yung amo mo na nagagalit sa'yo, ayaw magbigay ng blessing sa'yo, lahat ng tuhod, declare mo yan, pagpasok mo sa trabaho mo, lahat ng tuhod, luluhod ka din. Magsasabi din ang labi mo na mahal mo ang Diyos. Amen. No, lalo na yung mga umaapi sa atin, nagnanakaw sa atin. John 3:16. Ano nga po yun? Sapagkat ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Amen. Amen. Mag-level up na tayo. Huwag lang yung 16 ang aralin natin, pati 17. Amen. Amen. Hindi niya hahatulin yung mundo na yun. Kung hindi, ililigtas niya sa pamamagitan niya. Amen? Amen. Sana siya sa So, signs of the end times. So, yan nga. Darating ang panahon ng mga problema sa lupa kapag ibinuhos ng Diyos ang kanyang galit sa lupa. Amen? Nadagdagan po ang pangungutya sa salita ng Diyos. No, nadagdagan po yung nangungutya na, hindi naman darating ang Lord. Narinig ko na yan noon eh. Ako nung ako'y high school, naririnig ko na darating ang Diyos. Parang ayaw ko nang mag-aral ng dentista. Sabi ko, ano bang silbi na mag-aral pa ako ng dentista? Or kung ano, kung darating naman ang Diyos. Di ba? May ganyan eh, di ba? Kaya hindi mo maiwasan yan. Ang tao, lalo sumama, di ba? So ano na po yung coming attraction of the end times? Ang coming attraction, next, soon coming ay ang rapture, tribulation, millennial kingdom, new heavens and new earth. Yan na ang susunod nating aralin, rapture. So yan po yung church age, no? Rapture of the church, ira-rapture ang church, tapos magkakaroon po ng great tribulation. Ilang taon? Yung kapigatian, yung problema, 7 taon. So sa 7 taon na yan, magkakaroon po ng Antikristo. No, maghahari ang Antikristo. No? Darating po ang Diyos, millennial kingdom. Yung millennial, galing po sa salitang millennia. Ibig sabihin 1,000 years. Yung 1,000 years na yan, no, tayo ay mamumuno kasama ng Panginoong Jesus. At dito po, magkakaroon po ng great white throne judgment, yung paghuhukom, at yung eternity. Eternity, kawalang hanggan. Amen? Amen. So, dumating si Jesus sa kaluwalhatian. Ayan na yung second coming. Sa panahong iyon, ayon sa Mateo 24 verse 30, tuloy-tuloy lang ang pagbasa. Sa panahong iyon, ang tanda ng anak ng tao ay lalabas sa kalangitan. Saan daw po? At ang lahat ng mga bansa sa mundo ay mananangis. Makikita nila ang anak ng tao na darating sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may malakas na utos na may tinig ng arkanghel at may pakakak na tawag ng Diyos. Yan na po, no, dumating daw ang Panginoon. Second kami, ang parehong Jesus na kinuha mula sa iyo sa langit ay babalik sa parehong paraan na kita mo siya sa papunta sa langit. Ayan. Yan po, may video po tayo. May sounds na po, wala pa. Wala pa dito. Ayan. Ang ganda nung ano, ipapakita ko yung wet lang po. Ito, panoorin natin.
Okay ka lang natin, okay? Wala siyang sounds ha. Dapat may sounds na yan kasi magkakaroon na tayo ng history ha. Oops, namatay. Open with Ayan. Ayan. Narinig po nila, may malakas po na tinig. Amen? Yan. Pag ingay nila, oh, sorry po. Laglag sa inyo. Sorry. Amen. Ayan. Narinig nila ng lahat ng tao, ano ba yun, no? Na-stop po. They will see the Son of Man coming. Parating po ang Son of Man. At yan po, magtaka po sila. Sabi nga, no, He will send His angels with a loud trumpet call. Amen? Ano pong nangyari? Ayan, no? Si Dave Cristiano yan. Then the two will be in the field. One will be taken, one will be left. Amen? May maiiwan na nagluluto, nagbe-bake yung isa, maiiwan yung isa, masasama. Amen? O, yun, nakasakay isa sa kotse, biglang Wala nang driver. nawala. No? So ngayon, yung kotse niya, anong nangyari? Nabangga. Wala yung kotse, yung ano, di ba? For in those days, there will be tribulation. No? 19 to 20, hindi pa naranasan na paghirap, kapighatian, problema. No? Nakita nyo? No place would we say, but for the elect's sake, whom He chose, He shortened the days. Amen? Yung mga ayaw maniwala sa magaganap na mangyayari, ganyan po ang mangyayari. Amen? Minsan dumating ako sa, yung pagkagising ko ba? Minsan pagkagising ko, una kong pupuntahan si Kuya P. Pagka-pray ko, pupuntahan ko si Kuya P. Mamaya, biglang wala, Naiisip mo baka, na-rapture na ba siya? Bakit hindi ako kasama? Di ba? Minsan gano'n, no? Ayan, tignan mo yan. Kita mo yan? No? May mga naiwan. Ano ang sitwasyon ng mga naiwan? No? Yung iba nagpipreach, yung pastor nagpipreach. No? May mga, ayan, yung babae, niyayakap niya, tapos kayakap niya biglang nawala kasi mga bata, di ba? Na-rapture yan sila. Amen? Naunawaan po ba natin? Amen. Ayan, no? Di po ba? Nagkagulo. Yan na. May bata. Amen? So, kapatid, hindi yan biro-biro. Nakasulat po yan sa Biblia. Amen. Amen? Amen. Actually, pag binasa mo ang Biblia, no, may codes, may mga codes yan eh. Alam niyo po ba na ang Biblia, hindi ko lang na-check, na ipakita sa inyo eh. May mga nagko-code. Pagka kinode nila, nilagay nila sa computer yung Hebrew or yung mga nagbabasa ng Hebrew. Yung mga, every seventh word may ibig sabihin eh. Ang nangyari po kay Hitler na pinatay niya yung nakasulat sa Biblia kung anong lugar, anong date nangyari, ganyan po. Sa Biblia, nandyan. Ito lang ang aklat na kung saan halos naganap, no? Halos lahat ng sinabi naganap na. Yung iba, mayroon pa rin natitirang hindi pa nagaganap. No, yan lang ang magaling eh. Kaya nga pag may antichrist, mga kulto na lumalapit sa inyo, una nyo itatanong, mayroon na po bang naganap sa propesiya ninyo? Agay, mga Jehovah's Witness. Totoo ba yan? May nangyari na ba? Meron pa nga yung mga ibang Jehovah's Witness, kakatok sila sa kwarto mo eh. Pag hindi mo pinansin, pag alis nila, pagpagpagin, di ba? Biblical yun eh, nandun sa pagpagin daw, pag hindi ka pinansin, nag-share ka ng gospel. No? Hindi mo alam, sila pala yung antichrist, tapos ikaw pa yung papagpagin, Grabe, no? Kuya, control alt, delete mo.
Amen? Amen. So kapatid, yan, thank you. Oops. Exciting po bang mag-aral ng ano? Ako gusto ko ang prophecy eh. Amen. Nangyayari sa prophecy. Unti-unti nating aralin yan, isa-isa. Amen? Ano ang rapture? Ang rapture po ay galing sa rapture, ibig sabihin na huli. Wala po yung eksaktong salita sa Biblia, pero yung kahulugan nandyan siya. No, nahuli, tatanggalin ng Diyos ang kanyang mga tapat. Tayo yon. No, ihihiwalay tayo. May iwan ang mga makikitungo sa makasalanan at mga antikristo. Sa rapture, tatanggapin ang mga banal. No? Ito na ngayon, di ba? Tayo yung church, di ba? Kung nakabilong tayo sa church, tayo yung pinuntahan ng Panginoon. Ira-rapture niya tayo. Amen? So, di ba, sa rapture po, may sinasabi sila na darating ang Panginoon before ng tribulation, bago ng kapigatian, kukunin na tayo. Kukunin na yung church, kukunin na yung mapapangasawa ng Panginoon. Ako naniniwala din ako doon. Bakit? Kasi sa Biblia, di mo ba, sa Sodom and Gomorrah, bago wasakin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah, ano ang unang ginawa? Di po ba nandun si Lot? Pati di ba? Itinanggal muna bago hinatulan. Amen? Yun din ang mangyayari sa atin. Di po ba sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, ayaw niya na tayo na mga anak niya na mahirapan tayo. Amen. Kaya tatanggalin muna niya tayo. So whatever, kung ano man ang paniwala nyo, nasa gitna man, o kung saan, ang mahalaga, naniniwala ka na darating ang Diyos. Amen? Whatever, no? Darating, para daw pong magnanakaw sa gabi. Pakibasa nga po, maganda to 1 Thessalonians 5:2. Sige, Kuya Jomar, pakibasa mo nga, 1 Thessalonians 5:2. Ang magnanakaw, ang rapture ay darating na magnanakaw sa gabi. Sige nga. Kung applicable ba to sa atin? Ito ba'y applicable sa atin? Sige po atin. Sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng Magnanakaw. pagdating ng magnanakaw sa gabi. Amen. Amen. Para magnanakaw. Magnanakaw sa gabi. Sino dito laging handa na bago ka manakawan? Nananakawan ba kayo? Hindi. Handa kasi nakahanda kayo, amen. Hindi yan applicable sa mga believer na nakahanda. Di ba? Kasi kung lagi ka nag-aantay, may isang kwento, no? Yung isang nanay. No? Meron pong isang magnanakaw. Lagi siya may nakakarinig ng kaluskos. No? Nakakarinig siya ng kaluskos. Sabi ng kanyang misis, bagong kasal pa lang sila nun eh. May kaluskos, bumaba ka sa baba, may magnanakaw. Sabi naman po nung kanyang wala yun, pusa lang yun. Sa loob na inaabot na 16 years, 16 na taon, dumating ang magnanakaw ng madaling araw. Bumaba siya. Yung lalaki bumaba. Tapos sabi niya, nagulat po yung magnanakaw. Instead na yung tao ang magugulat na may magnanakaw, ang nagulat yung magnanakaw. Nagulat siyang ganyan, sabi niya. Tapos sabi niya, huwag kang mag-alala, sabi nung lalaki. Matagal na kitang inaantay. Kasi yung misis ko, lagi niya sinasabi pag may kumakaluskos, may magnanakaw sa wakas na meet na rin kita. Sabi niya, di ba? So wala, hindi niya siya na-surprise. Nag-aantay siya, di ba? Inaantay niya, ngayon dumating siya, sige magnanakaw ka lang. Di ba? Ang Diyos po, darating daw siya magnanakaw. Yan po ay applicable sa mga unbelievers. Kasi tayo nag-aantay tayo eh. Amen. Di ba ba? Sino hindi nag-aantay? Unbelievers, malay naman nila. Hindi mo isinyer. So tayo, hindi tayo matatakot na parang darating na magnanakaw ang Diyos. Kasi nakahanda tayo. Amen. Amen? Ang ilang mga Kristiyano po ay maiiwan. Totoo po ba? Amen. May mga Kristiyano maiiwan. Nakita nyo dun sa kwento, di ba? So rapture, sapagkat ang Panginoon din bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at ang pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang nangabuhay na mag-uli. Ano daw po? Ang nangamatay kay Kristo ay unang nangabubuhay na mag-uli.
Sino daw po ang unang mabubuhay na maguli? Yung nangamatay. First resurrection, yung mga unang namatay. Kung magkagayon, tayo na ang bubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga apalapaak upang salubungin ang Panginoon. Sa hangin. Saan? Sa hangin. Sa hangin, on air. Amen. At sa ganito isa sa Panginoon tayo, magpakailanman. Amen? Mayroon pong grand reunion. Amen. Patay na mananampalataya sa Diyos, tatawagin in the glorified body. Alam niyo na yung glorified body ngayon, ha? Tinuro ni Kuya P. Glorified body, glorification. Amen. Di ba? Wala nang presensya ang Kasalanan. kasalanan kasi kasama na natin ang Diyos. Amen. Makapag ano po ba yun? Glorified body, yan yun, yung tinatawag na glorified body. Kaya nga inumpisahan sa resurrection, di ba? Yung pagkamuhay na muli ng Panginoon, yung timeline ng istorya. Kasi napakahalaga ng resurrection na yun dahil ang Panginoon, siya yung panganay. Siya yung unang na-resurrect. Lahat ng namatay, mamaya aranin natin yan sa hell, mamaya. Ang tanong, kaya nga yung tanong na nasa langit na, huwag niyo masyadong sabi, namatay na yun, nasa langit at piling na ng Diyos. Sigurado ka ba, mananampalataya ba yun? O, di ba? Tatanungin natin, mananampalataya man. What happened when believers meet the Lord? Ano pong mangyayari? Pag na-meet natin ang Lord, the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. After that, we. Pagkatapos nila, we. Ours. Ibig sabihin, hindi tayo lahat mamamatay. Lahat po ba tayo mamamatay? No. Hindi tayo lahat mamamatay kasi yung iba mararapture. Amen? Yung iba maiiwan. Amen? So may grand reunion. Magre-reunion yung mga patay at buhay doon kasama ng Diyos. Ang Panginoon ay tatawag, no? Nag-isang utos sa mga patay na Kristiyano ay bubuhayin muli. Ang mga buhay na Kristiyano ay mahuli upang salubungin ng Panginoon at ang iba pang nabuhay na maguli ng mga Kristiyano. Amen? How do we know living Christians will be resurrected? Paano mo malalaman na yung mga buhay na Kristiyano ay masasamang mabubuhay muli? Masasama doon. Nandun po. Tumaas muna. Di ba? Sinabi, tumaas muna. Ang katotohanan na tayo ay makakasama. Sabi sa talata 17b. No, ayan. Sa talata 17b. Will be caught up together. Di ba? At sa gayon tayo magkakasama sa Panginoon magpakailanman. Amen. Amen? So what is the mystery revealed here? Ano po yung mystery? Ayan o, nakaupo, di ba, na rapture. Magkakaroon po ng henerasyon ng mga tao na hindi na mamamatay, ngunit mababago. They will be changed sa kanilang walang hanggang mga katawan ng direkta mula sa kanilang mga mortal na katawan. So hindi lahat, kasi di ba sa dito nga lang may mga na-rapture na di ba? Sino ang example ng na-rapture? Si Enoch. Si Enoch, na-rapture siya. Sino pa? Si Elijah. Iba pa, marami pong na-rapture. No? Maraming na-rapture. Kaya tayo, pwede tayong hindi mamatay. Amen? So ano ang huling kaaway ng Diyos? Kamatayan. Kamatayan. No? Narito, bakit nga ba why didn't God reveal the rapture before Jesus came? Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, mystery. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ibig sabihin ng mga tutulog dito, sleep, yung mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ibig sabihin, hindi lahat ay mamamatay, kung hindi, may babaguhin. Amen? Amen. So, ang tawag sa atin ay, was born, diba? Kunwari, ako, pinanganak, August 7, 1970. Flor Mendoza was born August 7, 1970. Was born again August 7, 1994. And no more. Kung na-rapture ako, di ba? Amen. Di ba? Ganon, masarap, di ba? Amen. Kasi naman yung pinanganak ka lang, minsan ka lang, isa ka lang beses pinanganak, dalawang beses kang Mamatay. mamamatay. Physical death at saka
Spiritual death. Pero kung 2 beses kang ipanganak, pinanganak ka na, pinanganak ka pang muli, na born again ka, ilang beses ka mamamatay? Isa lang, physical death lang. Yung spiritual mo, forever, magpakailanman. Amen. Sa ating Diyos. Sabi sa isang sandali, sa isang kisap mata, gano'n ka nakabilis? Isang. Sige nga, try mo yung isang kisap mata. Isang isa. One blink. Sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maghuli na walang kasiraan at tayo babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Amen? So, ang ibig sabihin ng kamatayan ay isang euphemism. Ang salitang Grego na isinali na tulog, dito ay nangangahulugan na namatay. So, yung pong namatay na tulog, hindi lang tayo matutulog, hindi lang tayo mamamatay physically. Amen? Naunawa po ba natin? Amen. Para kung ano ang mangyayari, ang tao ay mamatay, tingnan ang kwento po ng mayaman at si Lazarus. So what is the significance of the trumpet? Ba't kailangan ng trumpet? Kasi po yan ang last call. Huling tawad. Huling tawag. Huling tawad, para tayong bumibili yan. Huling tawad. Tawag pala. Ang sabi niya sa 1 Corinthians 15:51 to 50. Ano nga ba to? After this I looked, and there before me was a door standing open in heaven, and the voice I had first heard speak to me like a trumpet said, "Come up here, and I will show you what must take place after this." Pagkatapos ng mga bagay nito, tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit, ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sa pakakak o trumpet na nakipag-usap sa akin ay isang nagsasabi, "Umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang bagay na dapat mangyayari sa hinaharap." So ano pong dapat natin? What must be taken off or as and put on? Ano dapat nating ilagay? Ang ating kasalanan sa kamakatuan nagdurusa sa bunga ng kasalanan, paglalagay sa hindi pagkadismayat kung walang kamatayan. Tayo magiging walang kasalanan na may ganap na pagkabanal. May glorified body tayo. Wala na tayong kasalanan. So paano kaya ang reaksyon ng mga naiwan? Sabi mo nga sa katabi mo, do not be left behind. Huwag kang magpapaiwan. Do not be left, but be right with God. So ang tanong, are you left or are you right? Di ba? Dahil nasa kaliwa ay kambing. Ang nasa kanan ay tupa. Sabi niya sa kaliwa, depart from me. Umalis kayo sa harapan ko, hindi ko kayo kilala. Di ba? Panginoon, nagsasabi ako ng Panginoon na kapag pagaling ako, nakapag-prophesy ako. Sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag ng Diyos o Diyos, no, ay maliligtas. Kaya nga, di ba? Once saved, always saved. Hindi katotohanan yun. Sa harapan ng Diyos, kambing ka pala. No? Ay, kapatid. Kailangan maging sigurado ka. Tinitipo na ng Diyos ang kanyang mga tao. So, nandito na tayo. So, na-rapture na. Di ba? Andyan na ang kapaghahatian. Samantala, sa lupa ang kaganapan ay nagbubukas. Ang Antikristo ay biglang darating na po. Mayroon din kapigatian sa mundo. Matindi po, hindi ko lang nakuha yung video, no? Ibababa po ang galit ng Diyos. Nagsalita si Jesus sa dakilang kapighatian, the Great Tribulation. Sa malaking kapighatian, nakita ni Daniel sa Espiritu, no? Diyan po, yung dumating po yung abomination that caused desolation. Si Antichrist po yun. Okay? Kalapastangan ng walang pangalawa. Siya po ang Antichrist. Daniel 9:27, refer to Antichrist. Second Thessalonians 2:3-4, i-research nyo na lang po yan. At ang Antikristo at ang dakilang kapighatian. Ang mga pangyayari na humahantong sa dakilang kapighatian ay magiging pinasimulan ng Antikristo. Pagsira ng kasunduan, di ba yung peace treaty. Ang unang-una niyong makikita, kapatid, yung Antikristo, siya yung nagsasabi ng peace. Peace. Tapos magsasign po siya ng kasunduan, treaty, diyan sa Israel.
No, siya po yung Antikristo. Sino mo ba yan? Maraming nagsabing si Bush daw, si ganito daw, ay mga Muslim daw, etc. Whatever, kahit sino, may Antikristo. Basta maniwala kang may Antikristo. Hindi lang natin alam kung sino. Amen? Basta ang i-watch mo kung ano yung magkakaroon, magsasign sila ng agreement sa Israel. Siya yun. No? Ang Antikristo ay hihingi ng pagsamba. No? Gusto niya nasasambahin siya. Amen? Sino ang Antikristo? Tinanggihan niya si Kristo, si Jesus. No? Tinanggihan niya, kaya siya against kay Kristo. Lahat ng against kay Jesus, sa tunay na Diyos ay Antikristo. Maging yung kaibigan mo na tumatanggi na si Jesus ay tagapaglikha. Sila ay Antikristo. Maging ang Katoliko, Antikristo sila kasi hindi nila pinapakita yung tunay na Jesus. Antikristo sila. Lahat Antikristo yan. Kung sabi mo, sinungalingan yun. Marami pong Antikristo, kaya lang yung pinaka-major na anak ni Satanas na Antikristo. Yun, ang abangan mo. Siya ay napakahusay magsalita, magaling na strategist. Mayroon siyang supernatural na kapangyarihan mula sa diablo. No? Gusto niya na sambahin siya. No? Ang Antikristo po ay kaganapan na umaantong sa dakilang kapigatan na maging pinasimula ng Antikristo. Amen? Sabi po sa Revelation 13:18, anong gagawin ng Antikristo na yan? Dito'y may karunungan. Ang magkaunawa ay bilangin ng bilang na hayop, 666. Antikristo, amen? Kaya nga nagsisimula na tayo, di ba? Tayo ngayon, pag okay? So, yan. Bilisan daw po natin, amen? So, nandito na tayo sa paghuhukom. So, haharap tayo, hahatulan na po yung lupa. Amen? So, judgment, eternal destiny. No? Yung iba pupunta sa langit, yung iba pupunta sa hell. So, yung mga mababait sa lahat, mababait, mga masama, hahatulan. Amen? So, judgment, hatulan po sa Antikristo, mga bulaang propeta, si Satanas, at kamatayan, lahat yan, lahat ng masama hahatulan at pati tayo hahatulan. Amen? Amen. Ano ba yung ginawa natin? Amen? Ito po isang, ano po yung milenyo? Yung kaharian ng milenyo ay matapos sa 1,000 taon. No? Pagkatapos ng masidhing kagalakan, lahat tayo ay magbigay ng isang account ng ating buhay kay Kristo. Yun po, hahatulan po tayo. Ano yung ginawa natin sa lupa? Di ba? Trial period tayo, probation tayo dito sa lupa eh. Under probation eh. So magbibigay ka ng so there are two destinations. Di ba? Ang isang destination ay ang hell. No? So kapatid, saan na natin to ituro, no? So sabi po, ito ang major na gusto kong alalahanin nyo, kapatid. No? Ang mga atheist sabi, wala daw hell. Sabi na saksi ni Jehovah, wala daw pong hell. Sabi ng mga Seventh-day Adventist, wala ding hell. No? Sabi po ng mga Seventh-day Adventist o Jehovah's Witness, pareha sila, ay hinusgahan na raw po. Pag namatay ka na, wala na, period ka na. Wala na. Hindi ka na mag-e-exist. Hindi ka na iiral. Patay ka na. Nalipol ka na. Ganun po ang turo nila. Paglipol. Parehas po sila ng Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist po ay tinuturo nila ang walang hanggang pag-iral, conditional immortality. Itinuturo na ang masama ay hindi magtatagal ng walang hanggang pagdurusa sa impyerno, ngunit sa halip ay may permanenteng pupuksain. Ibig sabihin, permanently, parang binaril mo, na wala nang existence. Ganon ang tinuturo ng Seventh-day Adventist. Soul sleep na tinatawag nila. Ang Katolisismo nagtuturo naman ng purgatorio. Wala pong purgatorio. Kaya po mali po yung Biblia niya na 73. Tayo dapat ito ang canonize. So yung standard na Holy Scripture na may autoridad ay 66 lamang. Dahil yung purgatory nandun sa 73 na Katoliko, yun po yung mali. Amen? Amen. So naunawaan niyo po, ayan po yung mga saka na natin sila aralin, no? Yung mga nagbigay na mga Seventh-day Adventist, sabi walang impyerno. No? So sabi, righteous, no? Pupunta sa grave. Pag namatay ka, pupunta ka sa Hades. So tatlo kasi yan, Hades, Torment, Tartarus. So saka na natin sila aralin. Amen? Amen. So naunawaan nyo na po ba, kapatid? Amen.
Na mahalaga po na tama ang ating is hell real. Alam mo, wala palang sound, panoorin mo sa YouTube, yung Sound of Hell. Meron pong mga maggagawa na inano nila, yung pinakinggan nila yung ilalim. Meron silang na ginawang na mapakinggan nila. Alam mo, maraming sumisigaw. Sumisigaw na humihingi ng tulong. No? Unintelligible na mga sounds na parang hell po yung narinig nila. Kaya kapatid, yan po ay unstoppable pain. Pag-iyak, pag-ngalit ng ngipin. Kaya kapatid, gugustuhin mo ba na makarating doon? No? Ipagpapalit mo ba yung panandaliang kaligayahan dito versus doon sa permanent? No? How shall we escape? So, paano tayo makaka-escape sa hell? Una-una, sundin ang ebanghelyo ng Diyos. Amen. Pakinggan ang salita ng Diyos. Yan, umaattend tayo. Maniwala tayo sa katotohanan. Magsisi. Amen? Amen. Gawa 2:38. Magsisi. Repent and be baptized. Amen. Amen? Huwag niyong kalimutan yung kwento, di ba? Yung nanay, di ba? May magnanakaw. No? Instead na matakot yung nanay doon sa magnanakaw, ang sabi niya, Acts 2:38. Alam niyo, yung magnanakaw na frozen, nanginig. Akala niya kasi, nung in-interview ng pulis, bakit ka naman nag-iisa na yung nanay? Bakit di ka na tumuloy magnakaw? Sabi po niya dun sa pulis, sabi niya kasi meron siyang axe. Ano yung axe? Action. Palakol. 2 palakol at kalibre 38. Hindi niya alam. Magsisi ka! Yung pala pinagsisisi. Di ba? Maganda po meron tayong baon. Amen? Kung pasal po ang Diyos. Amen? At magpabinyag sa Mesiya. Amen? Amen. So at ang bagong langit, yung heavens and new earth, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Yun yung kinuwento ni Kuya P noon. Tinuro niya gagawa ng bagong langit at bagong lupa ang Diyos. Amen? So ang conclusion, keep watch and be ready. Amen? So tayo manalangin. Amen. Sige mo na kasi Kuya yun. So, prayer. Kuya. Amen. Tayo po'y manalangin para sa ating pagkatapos. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. 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 Yes, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat na may gawa sa langit at lupa. Oh Lord God. Hallelujah. Lord, patuloy ka namin pinupuri, sinasamba at pinapasalamatan, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon naman. Maraming salamat, Lord, sa karunungan, sa iyong mga salita na ibinahagi, Panginoon naman, sa araw na ito. Maraming salamat, Lord God, dahil in-expose mo lahat, Lord God, yung tunay, Panginoon, na salita mo, Panginoon naman. Yung pag-aaral namin, Lord God, dito, Panginoon naman, ito hindi matatawaran, Panginoon. Ito'y walang katumbas, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, for this opportunity, Panginoon, na malaman namin, Lord God, ang mangyayari, Lord God, sa hinaharap, Panginoon naman, na maging aware kami, Lord God. Lord, tulungan mo kami, Panginoon naman, na masama kami, Lord God, sa darating na rapture, Panginoon. Oh, Holy Spirit, please lead us. Lagi niyo po kaming gabayan, Panginoon naman. Humihingi po kami, Lord God, na laging paggabay, Panginoon naman, na hindi po kami malayo, Panginoon, sa Diyos Ama. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God, sa patuloy, Panginoon, na pagbibigay mo ng kaalaman, ng karunungan sa aming teacher, Lord God, si Tita Flor, Panginoon naman. Alam namin, Lord God, na napakalalim ng iyong mga salita. Ngunit alam namin, Lord God, the Holy Spirit will lead us, Panginoon, sa katotohanan. Maraming salamat, Lord, na lagi mong inaanoy ng aming Tita Flor, Panginoon, ng aming pastor. Hallelujah, upang kami, Lord, turuan, Panginoon, sa tamang katuruan. Hallelujah, at hindi kami maligaw ng iba pang katuruan, ng maligaw, Panginoon, sa ibang mga propeta na nagkasabing sila ay propeta. Hallelujah. Maraming salamat for this wonderful theology, Panginoon naman. Hallelujah. Kami, Lord God, ay magtatapos, Panginoon naman. Nag-graduate kami, Panginoon naman. Nag-graduate kami, Lord God.
Hindi, Panginoon, masabi lang nag-graduate. Pero gagraduate kami, Panginoon, naman dahil alam namin, nalaman namin ang tunay at nalungkat namin ang tunay na ibig sabihin ng theology. Hallelujah. At mga pundasyon nito, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God, na hindi ito, Panginoon, ang mga katapusan ng aming pag-aaral. Kundi ito, Panginoon, ay simula, Lord God. Hallelujah. Simula, Panginoon, ang aming pagkuklas pa. At simula ang aming pagsishare, Lord God, na inatas mo sa amin, Lord, yung inatang sa amin na pagsishare, Lord God, ng gospel mo na totoong katuruan mo, Lord God, sa aming mga kaibigan, kapamilya, at lahat ng mga nakapaligid sa amin. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Lahat, Panginoon, naman ang katagumpayan na ito ay dinedeclare na namin sa tanging pangalan ni Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God, sa lahat, Panginoon, na nangyayari, Lord God, sa araw na to at sa magiging next week pa, Panginoon, sa aming nalalapit na anniversary. Ikaw ang manguna. Hallelujah. Ikaw ang maghari sa aming buhay. Hallelujah. Hallelujah. Father God, thank you, Lord, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Na Lord God, ingatan mo ang buhay ng bawat isa sa aming pag-uwi, Panginoon, naman. Ingatan niyo po ang aming mga sasakyan. Hallelujah. Balutin niyo po ng banal yung dugo at sinasaway namin ang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus, the spirit of accident and death. We rebuke it in Jesus' name. And we declare na mga kawito kami sa kanya-kanya mga bahay. Hallelujah. Faith, ligtas. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa buong hapon na to, Panginoon, Ama. Hallelujah. Na ikaw lamang aming pinapurihan, sinamba. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo lamang, Panginoon, na tinataas ang pinakamataas sa papuri, pinakamataas sa pasasalamat, at pinakamataas sa pagsamba sa tanging pangalan lamang ni Jesus na naga-Nazaret, at lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Hallelujah.